Dalawang bagyong nasa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Matmo o dating bagyong Paulo at ang tropical storm na may international name na Halong, parehong binabantayan. Habagat, nagpapaulan pa rin sa lugar ng Palawan. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Lunes, October 6, 2025. Narito ng ating update tungkol sa ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang tropical cyclone update natin ngayong araw ng Lunes, ang Typhoon Matmo o dating bagyong Paulo, ang lokasyon nito ay nasa 1,190 km west ng extreme northern Luzon. May maximum sustained wind pa rin ito na 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 250 km per hour. At kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis ng 25 km per hour. Abang isa namang tropical storm na may international name na Halong ay may lokasyon na 2,150 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Meron itong maximum sustained winds na 75 km per hour at may pagbugso na 90 km per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 10 km per hour. Mabagal po ang kanyang galaw. Mga kababayan, magandang balita. Bumaba ang posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Halong dahil hinaharang ito ng isang high pressure area malapit sa Taiwan. Sa halip na kumilos pakanluran patungong Luzon, posibleng dumaan ito sa Okinawa Prefecture, Japan. Ayon sa JMA o Japan Meteorological Agency at ACMFWF, erratic ang galaw dahil sa tatlong steering environment na nagtutulak sa sistema sa Pasipiko. May posibilidad pa rin na paglakas sa susunod na 48 hours at Japan ang posibleng maapektuhan ng direktang tatamaan nito. Para sa Pilipinas, maliit ang tsansa na direktang epekto na tatama ang isang tropical storm na may international name na Halong. Ngunit, pwede pa rin makahila ng habagat lalo na sa Visayas at Mindanao kapag lumakas ito. Mga kababayan, narito ng ating forecast weather condition. Sa lugar ng Palawan, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm, dulot pa rin ito ng habagat. At may panganib pa rin ng flash flood at landslide. Habang sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap, may isolated rain shower o thunderstorm tulot ng localized thunderstorm. Posible pa rin magdulot ng flash flood at pagbaha sa mga mabababang lugar. At sa ating wind and sea conditions sa western, northern and central Luzon, moderate wind at south to southeast, moderate seas na may alon na 1.2 to 2.5 metrong taas. At sa northern Luzon naman, moderate winds sa northeast to southeast at may moderate seas na merong 1.2 to 2.5 metrong taas na alon. Sa southern Luzon, western Visayas, western Mindanao, light to moderate winds po tayo dyan. Sa southwest to northwest is light to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. At rest of the country, light to moderate winds sa northeast to north is light to moderate seas to 0.6 to 1.5 metrong taas. Magandang balita para sa ating mga kababayang mangingisda. Malaya po kayo makapaglayag anumang oras para magtungo sa dagat at mangisda dahil maganda ang ating panahon sa ngayon. 3 to 5 days mga kaibigan, maayos ang ating panahon kaya ito ang pagkakataon na tayo mamamalakaya at mangisda. Pero paalala pa rin, patuloy pa rin tayong makinig sa anumang anunsyo ng ating mga lokal na government or ating mga weather agency kung makakaranas man ito ng biglang pagbabago ng panahon, lalo na ang mga localized thunderstorms sa bandang hapon. Para sa ating temperature and humidity sa Metro Manila, mayroong temperature na 23.6 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 7 ng umaga at may maximum temperature naman ng 33.1 degrees Celsius ng alas 12 ng tanghali. Para sa ating tide and astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:46 ng umaga at lulubog naman ito ng alas 5:43 ng hapon. Mga kababayan, kung mapapansin natin kahit parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyo, hindi ibig sabihin ay wala ng epekto ito sa ngayon. Ang Typhoon Matno ay malakas na bagyo pero papalayo na sa West Philippine Sea. Si Halong naman na may erratic at mabagal ang galaw pero dahil hinihila nito ang hangin sa paligid, posible pa rin may kaunting dagdag sa habagat. Maganda rin nating i-monitor
kasi ayon sa mga modelo, pwedeng magpalakas sa halong sa habang papalapit ito sa Okinawa, Japan. Ang Japan ngayon ang mas may posibleng tamaan, pero para sa Pilipinas, mainit pa rin ang usapan kung hihilahin nito ang habagat sa mga susunod na araw. Kaya paalala, huwag maging kampante kahit wala sa Philippine Area of Responsibility. Tandaan, ang ulan, hangin at alon ay pwedeng umabot pa rin sa ating mga karagatan at kabundukan. Kaya narito ang ating preparedness reminders. Lagi may payong at kapote, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Pag-monitor ng advisories ng Pag-asa at local government units. Sa mga mangingisda, iwas muna sa laot kung may moderate hanggang malalakas na alon. At i-check ang bahay at daluyan ng tubig para iwas sa baha. At yan ang ating kumpletong ulat panahon ngayong October 6, araw ng Lunes. Laging tandaan ang kaalaman at kahandaan ang ating kaligtasan. Pero bago magtapos ang ating paalala mula sa Biblia, Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Mga kababayan, salamat sa inyong patuloy na pagtutok, pagsuporta dito sa ating Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, mag-iligtas, mag-ialerto, ingat tayong lahat.